Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito sa 1 Corinthians chapter 4 and verse number 2. 1 Corinthians chapter 4 and verse number 2. And then pagkatapos ay doon sa Luke chapter 16 verse number 10. So, kunin muna natin ang 1 Corinthians chapter 4 and verse number 2. Nandiyan na po ba kayo? Shall we read all together the verse? Are you ready? Ready, read. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Luke chapter 16 and verse number 10 up to verse number 12. Nakita na po ba ninyo? Okay, so minsan pa, basahin po natin ng sabay. Ready, begin. He that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to you the trust, the true riches? And if ye have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own? Nalangin tayo, palain po ng Diyos ang kanyang salita. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo at sa oras po na ito na kami ay basbasan po ninyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami at bilang pag-aaral po sa inyong mga salita, kayo po ang siyang manguna sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Kami po ay lumalapit at hindi po sa ganang amin, kung hindi sa inyong kapangyarihan sa aming buhay. For we know that without you, we can't do nothing, Lord. Tulungan niyo po ang inyong lingkod at ang bawat isa, puspusin niyo po kami ng inyong kapangyarihan. Kayo po ang magligtas sa mga kaluluwa sa oras na ito, Panginoon. At ang lahat ay aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Thank you. Please be seated. Na, kung titignan po natin dito sa talatang binasa natin, according to the 1 Corinthians chapter 4 and verse number 2, ang sabi niyan ay, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. I'd like to give the title of the message this morning, The Profile of the Faithful Steward. The profile of a faithful steward. O ang detalye ng isang katiwala ng Diyos. O ang larawan ng isang matapat na katiwala ng Diyos. Of course, siyempre, pag pinag-usapan yung katiwala, ito'y ipatungkol na natin sa atin, tayo mga mananampalataya. Are you still with me? So, tinignan ko yung profile na ang mga synonyms at saka yung mga nito, o sa Tagalog ay ito yung hugis. O maaari sabihin natin, o ito yung reputasyon ng isang ng katiwala ng Diyos. You know, almost every one of us ay gusto natin na i-build natin yung reputation natin. Tama? Ewan ko lang kung nabasa ninyo yung minsan na i-post ko o na i-repost ko lang, na ang sabi doon ay a reputation isn't the same as character. Are you listening? A reputation isn't the same as character. People build reputation instantly. Ayon doon sa, nabasa ko lang mo ito. Sabi niya, but it takes a lifetime to build character. And the key to a good reputation is having a good character. Amen? So ang susi ng isang magandang reputasyon ay yung ikaw ay magkaroon ng isang mabuting character. And character is what you have left when you've lost your reputation. Amen? Kaya alam mo ninyo, mga kapatid, marami sa atin yung bang after tayo doon sa ano bang sasabihin ng mga tao, ano bang reputasyon meron ako doon sa tao, alam mo ninyo, kung merong pinakamahalaga sa lahat, ay walang iba kundi yung karakter na kung saan meron tayo. Na kapag ang isang tao merong mabuting karakter, merong siguradong
mabuting reputasyon yan. Amen? Kaya pag nawala na yung reputasyon mo, ang tanging maiiwan na lang, yung karakter na kung saan meron ka. Pag wala kang karakter, magugulan na lahat yung mga yan. Amen? No matter kahit na ano pa yung naabot mo, ano pa yung pinag-aralan mo. You have a good reputation, but if you don't have character, ang lahat ng yan, mawawala yung lahat ng mga yan. Amen? Kaya nga, mga kapatid, ang pinakamahalaga ay walang iba kung hindi yung character na meron tayo. And that is the character that is being built by God to us. Amen? Bilang mga mananampalataya at bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga dito, makikita po natin, mga kapatid, ang sabi ni Pablo, moreover, it is required in a stewards that the man should be found faithful. Last Sunday, we have studied that. Na-preach yan ng speaker natin about faithfulness. Tama? Tama ba? Amen? Hindi lamang yan kung hindi nung mga nakaraang Sunday pa. Yung bang ang title pa nga natin, Are We Faithful? Tayo ba ay matapat? Na, tingnan niyo yung binasa natin dito sa Matthew 25 verse number 21. Binasa na ba natin ito? Okay, tingnan muna natin ito. Ano sabi dito sa Matthew 25:21? Ang sabi diyan, His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Sabi niyan ay, tingnan ninyo kung anong karakter meron ito. Sabi diyan, His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Sabi doon, hindi lamang naging tapat ka doon sa marami, kung hindi ikaw ay naging tapat ka maging doon sa mga kakaunti. Okay? Kaya nga, ang isa pang follow-up doon sa Luke chapter 16, yung binasa natin. Anong sabi doon sa verse number 10? The verse that we have read a while ago. Ano sabi yan? He that is faithful in that which is least is faithful also in much. Amen ba? And he that is unjust in the least is unjust also in much. If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? So, ibig sabihin yan, kung ikaw ay hindi mapagkatiwalaan doon sa kakaunti, mas lalong hindi ka pwedeng pagtiwalaan doon sa madami. Amen? At kung ikaw naman ay mapagkakatiwalaan sa kakaunti, at sigurado naman yan, pwede kang pagkatiwalaan ng madami. Kaya nga, ang sabi nga doon sa salita na kung saan meron tayo, o nung King 5, nakapagkatiwalan, mas lalong nakapagkatiwalang kay Pesos. Ayan, speaking in tongue ho yun. Okay? Kapampangan naman tayo ngayon, nakaraan, Bisaya tayo. So alam mo ninyo mga kapatid, ibig sabihin niya, kung sa kakaunti hindi ka mapagkatiwalaan, paano ka pagkakatiwalaan doon sa madami? Now, dito sa ating pag-aaralan ngayong umaga, mga kapatid, makikita natin dito, yung larawan ng isang matapat na katiwala. Pag sinabing matapat na katiwala, ito po yung taong mapagkakatiwalaan. You know, the Greek word for steward is the Greek word oikonomos, which refers to a manager of a household or state. Ibig sabihin niya na ang ibig sabihin ng steward, ang ibig sabihin ay manager. Sino dito yung mga manager sa kanilang pinagtatrabahuhan? Walang manager. Siguro mga presidente kayo lahat, ano? Hindi po ako manager. Boss po ako. Ganun ba? So ngayon, ang sabi niyan ay hindi lamang yan, kundi sabi niya, the other meaning of the word steward is the word governor. Yan. Not only that, but also a treasurer. Kaya,
pag sinabing steward ka, ibig sabihin, manager ka. You are considered as manager. Kung tayo ay mga katiwala, paano tayo naging katiwala ng Diyos? Paano tayo naging manager ng Panginoon? Now, alam mo ninyo mga kapatid, metaphorically, the apostles and other Christian teachers and bishop or even overseers were considered as manager. But actually, hindi lamang sila, kung hindi maging sa bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya. And you know what, mga kapatid? Ang sabi po ng banal na kasulatan, tayo ay naligtas, tayo ay nakakilala sa Panginoon, and the Lord has put us in a church para ang bawat isa, i-manage natin yung lahat ng mga bawat ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. At bilang isang katiwala, ay matagpuan niya tayo ay tapat na katiwala ng Diyos. Amen? So, kung halimbawang ikaw ay naghahanap ng magmamanage doon sa business mo, anong gusto mong makita doon? Yung faithful or unfaithful? O, gusto mo faithful, di ba? Kung ikaw ay magmamanage, meron kang business na tindahan, at ikaw ang magmamanage doon, at kung maglalagay ka ng katiwala doon, anong gusto mo? Faithful or unfaithful? Na kapag wala ka, binubulsan niya yung mga sukle. Ha? Na kapag nakatalikod ka, kinakain niya yung itinitinda. Nakikinig ba kayo? Oh. Ibig ba sabihin, iyan ang gusto mo? Pag halimbawa, meron kang not only business, but in everything, di ba? Pakinggan unan nyo. Alam niyo ba kung minsan sa atin at sa ating pamilya, kahit sa ating mga anak, naghahanap tayo ng mga anak natin na mapagkakatiwalaan? Amen? Nang hindi nangungupit ng pera doon sa bulsa ni tatay? Na hindi siya nangunguha ng pera doon sa pitaka ni nanay? Wala akong kausap ngayong umaga. Parang matindi pa yung sa inyo nung nakarang anniversary. Amen? Na hindi niya binubulsa yung mga sukle. Na kapag nakatalikod, kahit bitawan mo yung wallet, hindi siya mangunguha dyan. Di ba? Sa pamilya lang yan, naghahanap ka ng mapagkakatiwalaan mo. Oh. Hindi lamang yan, maging sa gawain ng Panginoon. Sa gawain ng Diyos, naghahanap pa rin ng kung sino yung pagkakatiwalaan. Isipin mo, pag halimbawang may trabaho dito, nandoon, nagbabasa ng dyaryo. Pag doon naman yung trabaho, nandito naman siya. Oh, kaya nga nung mga nagtitraining pa kami noon, nung mga ano pa lang yan, there are different characteristics na kung saan meron doon sa mga bawat manggagawa. Kaya laging sabi ko nga, ikinukwento ko ito, sabi ni Pastor noon, hindi kita mapagkatiwalaan. Ibig sabihin yan, kung ang lingkod ng Diyos naghahanap ng mapagkakatiwalaan, ang Diyos pa kaya? Oh. Noon merong mga worker noon na kung saan, isipin mo, pag kumakain, anong ginagawa? May masarap siya na ulam, ang ginagawa, tinatabunan niya doon sa kanin niya. Pag wala na lahat, tsaka niya inilalabas yung ulam na yan. Pagkakatiwalaan ba yan? Ibig sabihin, nagiging wise. Pag gabi na, natutulog ng ganyan, tulog na, siya kumakain. Alam niyo yan, di ba? Huwag na kayong magtanong kung sino. Kasi bakit? Marites na yon. Ibig sabihin yan, ito sinasabi ko lang, hindi naman para manira, kung hindi, ang ibig sabihin yan, just to give an example, that when it comes to God's ministry or to God's work or in everything, and even in the family, we're always looking for people who are faithful. Amen? Mas lalo na pa kaya sa gawain ng Diyos.
Mas lalo na kaya sa Diyos na kung saan meron tayo. Na ang bawat isa sa atin ay itinuring na tayong lahat ay mga katiwala ng Diyos. Are you listening? Tayong lahat ay mga stewards ng Panginoon. And that is the reason why Paul said, moreover, it is required in a steward that a man be found what? Faithful. Ibig sabihin yan, there is a requirement of faithfulness. Are you listening? Now, tingnan po natin mga kapatid. Number one, as stewards, we are to recognize what we have from God. Bilang mga katiwala, kinakailangang malaman natin kung ano bang meron tayo mula sa Diyos. Baka kasi kung minsan sasabihin na, ano bang pinagkatiwala ng Diyos sa akin? Ano bang ibinigay ng Diyos sa akin? Now, look at this. I want you to open your Bible in the book of 1 Corinthians chapter 4. Verse number 7. Are you following me? So, as stewards, we are to recognize what we have from God. Ano bang meron tayo mula sa Diyos? Ano ba ang ibinigay sa atin ng Diyos? Ano bang pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Ang sabi niyan, or who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive? Now, if thou didst receive it, why dost thou glory? As if thou hast not received it. Now, tingnan ho ninyo mga kapatid. As stewards, we are recognize what we have from God, and when it is concerned to our possession, ano man ang meron ka, alam mo ang Diyos ang nagbigay niyan sa iyo. Amen? Ano bang meron ka? Yung buhay mo, meron ka bang buhay? Eh, siguro naman, buhay ka ngayon, ano? Yun nga lang, natutulog ka. Buhay ka ba ngayon? Amen? Humihinga ka. Yung buhay na yan, galing sa Diyos. Amen? Oh. Ibig sabihin yan, the life that we have, came from God. And even the possessions that you have, kung ano man ang meron ka, wag mo sabihin na wala, meron ka. Ano man ang meron ka, ang lahat ng yan ay ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Yung buhay mo, pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Katiwala tayo ng Diyos ng ating buhay. Amen ba? And that is the reason why we need to see this, sapagkat alam mo ninyo, ang buhay na yan, ang Diyos ang nagbigay sa atin. Ano mang oras, pwedeng kunin ng Diyos ang buhay na yan. Kaya wag mo sabihin na wala kang tinanggap sa Diyos. Meron. Kaya hindi yung pwede sabihin, ano ba binigay ng Diyos sa akin? Ang buhay mo, binigay ng Diyos sa iyan. Kaya dapat magpasalamat ka, buhay ka pa. Amen? Dapat ka magpasalamat kung mabubuhay ka pa hanggang 2024. You know, last time, ano sabi ko? Sino kaya ang susunod? May sumunod nga. Naintindihan mo ninyo? And that is what life is. Amen ba? Kaya huwag mo sabihin sikat ka, huwag mo sabihin na malakas ka, huwag mo sabihin na ikaw ang pinakamayaman na sa lahat, darating ang araw, iiwanan mo ang mundong ito. Darating ang araw, aalis ka dito sa mundong ito. Are you listening? Oh. Kaya nga ho, mga kapatid, huwag natin kalilimutan yan. Not only that, but look at 1 Timothy chapter 1 and verse number 12. Ano sabi niyan? And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Now, not only that, concerning our possessions, it was the Lord who gave that to us, our life and everything that is in us. Now, concerning abilities, it is God who gave to you the ability. Amen. Amen. Binigyan ka ng kakayahan ng Diyos. Kaya maaaring sabihin mong, alam mo, nag-aral ako. Nag-aral ako. Nagpagod ako, nagsunog ako ng kilay. O kaya pala nawala yung kilay mo. Dahil nasunog yan, dahil sa kakaaral mo. But I just want to tell you, it was the Lord who gave to you those abilities.
Amen ba? Siyang nagbigay kakayahan sa iyo. Kaya mo nagawa yan, binigay ng Diyos sa yan. Amen ba? Kaya nga tayo mga Kristiyano, halimbawa, hindi kayong engineer who happens to be a Christian. No, you are a Christian who happens to be an engineer, an architect, a doctor, or a CPA. Tama? Or a teacher, or ano ba? Tandaan ho ninyo mga kapatid, Kristiyano ka na nandun ka doon sa katatayuan mong yan. Amen? Kung minsan nakakalimutan natin yan eh. Oh, pag nakapag-aral ka na, wala na, nakakalimutan mo na yung pagiging Kristiyano mo. Mapunta ka lang doon sa ibang lugar, nakakalimutan mo na anak ka ng Diyos. Are you listening? Na anak ka ng Diyos, na miyembro ka ng Bible Baptist Temple. Minsan ganun eh. Oh, nung wala ka pang kakayahan pero nung nagkaroon ka ng kakayahan, nakakalimutan mo na. Tandaan mo, yung lahat ng yan, pwede mawawala sa'yo. It was entrusted only to you by God. Amen? Oh, yung kakayahan. Kaya binigyan ka ng kakayahan ng Diyos. Ang Diyos ang siyang nagbigay niya. Concerning abilities, it was God who gave to you those abilities. Now, Deuteronomy chapter 8, verse number 17 and 18. Tingnan ho natin. Sabi diyan, and thou say in thine heart, my power and the might of mine hath gotten me this wealth. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers, as it is this day, concerning your wealth. Ang Diyos ang nagbigay ng kayamanan na yan. Amen? Sabi niya, at sasabihin mo sa iyong puso, yung aking kapangyarihan, okay? Ang siyang naging bunsod para makuha ko yung kayamanan na yan. Pero sabi niya, alalahanin mo ang Diyos. Siyang nagbibigay ng kapangyarihan para ikaw ay magkaroon yan. Hindi ikaw. Amen ba? Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng talino. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng lakas para magkaroon ka niyan. Ang ibig sabihin, kung ano man ang meron ka, it was given and entrusted to you by God. Now, not only our world, but also, look at Proverbs chapter 2, verse number 6 to 7. Pakinggan nyo ha, Bible ang binabasa natin. Oh, Biblia ang siyang binabasa natin. Ang sabi niya sa Proverbs chapter 2, verse number 6, for the Lord giveth what? Wisdom. Out of His mouth cometh knowledge and understanding. He layeth up sound wisdom for the righteous. He is a buckler to them that walk uprightly. Now, when concerning to wisdom and understanding, it is the Lord that gives wisdom and understanding. Hindi ba si Solomon ay pinamili siya? Sabi niya, pumili ka kung anong gusto mo. Kayamanan, lahat, katanyagan. Anong hiningi ni Solomon? Sabi niya, bigyan niyo ako ng katalinuhan. Pakinggan ho ninyo mga kapatid. Alam niyo ang tunay na katalinuhan, hindi yung katalinuhan ng mundong ito. Ang tunay na katalinuhan ay walang iba kundi ang Diyos. Amen? Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Binigyan siya ng wisdom. May makikita sa banal na kasulatan kung anong katalinuhan meron si Haring Solomon. Tama? One of the wisest men who lives on earth. Si King Solomon. Oh, anong hiningi niya? Binigyan siya ng katalinuhan, binigyan siya ng Diyos. At alam mo ninyo mga kapatid, nung binigyan siya ng katalinuhan, yung karangyaan, kayamanan, yung lahat ng yan, karagdagan lang na ibinigay ng Diyos sa kanya. Amen ba? Parang Matthew chapter 6 verse number 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness,
And all these things shall be added unto you. Hindi niya sinabing, but seek all these things. At yung kingdom of God, yun ang last. Kasi kung minsan, binabaligtad natin eh. Inuuna mo yung lahat, hinuhuli mo ang Diyos. Ngayon, pag ang tao wala nang magawa, tsaka lang pupunta sa Diyos, mali. Amen ba? Inuubos mo yung lakas mo, okay? Inuubos mo yung lakas mo, yung talino mo, sa lahat ng mga bagay dito sa mundo, pero wala kang ginagamit para sa Diyos. Are you listening? Then time to come, pag wala ka ng lakas at saka mo gustong pumunta sa Diyos, mali. Kaya nga sa Bible, sabi niya, remember now thy Creator in the days of thy youth. Diba, habang bata ka, habang bata ka, malakas ka. Habang bata ka, meron kang kakayahan. Maraming magagawa ng kabataan kesa doon sa matanda na. Sino yung mga matanda na dito? Ayaw niyong umamin. Bakit? Ayaw umamin na matanda na. Pero hindi na nakakalakad yung mga yan. Hindi na nakakalakad ng mabilis. So, naintindihan nyo ang ibig ko sabihin. Are you listening? Kaya habang ikaw ay bata pa, now, look at this. You know, when it comes to wisdom and understanding, yan ang ibinigay at pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya nga, mga kapatid, doon sa lahat ng yan, saan natin dapat gamitin yan? Walang iba kundi sa Diyos. Unahin mo ang Diyos. Sa lahat ng bagay sa iyong buhay, huwag mong ihuhuli siya. And the main reason why He gave to you that wisdom, in order for you to use it for the Lord. In order for you to use it in the Lord's ministry, in the Lord's work. Sabi ng Bible, and all these things shall be added unto you. Hindi yung nagpapakabisi ka doon sa lahat at pagkatapos, hindi mo na, nakakalimutan mo na ang Diyos sa buhay mo. Doon sa sobrang kabisihan mong yan, na-build ba yung karakter mo? Na-build ba yung sarili mo sa Panginoon? Tandaan ho natin, lagi sinasabi natin na ang tunay na tagumpay, ang tunay na blessing does not always refer to those material things in life. Those material things are needed. Tama? Kailangan yung mga yun eh. Pero hindi yun ang mga pangunahin. Ang pangunahin sa buhay mo, walang iba kung hindi yung nagbigay at nagtiwala sa iyo. Walang iba kung hindi ang Diyos. Now, hindi lamang doon sa wisdom and understanding. Psalm 127 and verse number 3. Psalm 127 and verse number 3. 127. Ano sabi niya? Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Kaya, pati na ito, sabi niya, pati yung mga anak natin, iyan ay galing sa Diyos. Tama ba? Kaya hihingi-hingi ka ng anak sa Diyos nung binigyan ka. Yung dating ginagawa mo, hindi mo na ginagawa ngayon. Bakit? Kasi po yung anak ko eh. Tandaan ho ninyo, ibinigay ng Diyos yung lahat ng mga yan, hindi para maging hadlang sa ginagawa mo para sa Kanya. Di ba, ang sabi natin, kung ikaw man ay humihingi ng trabaho sa Diyos, ibinigay ng Diyos sa'yo. Hindi naman para balang araw magiging hadlang yan. Hindi naman yung humihingi ka sa Panginoon, matapos po ako sa aking pag-aaral, para ganito, para ganyan. Nung nakapag-aral ka, pagkatapos, hindi nakakalimutan mo na yung nagbigay sa'yo nito. Paano yan? Are you listening? Yun pa ang mga nagiging hadlang ko minsan. Hindi. Those blessings should be an inspiration to you. Binigyan ka ng anak ng Panginoon. I-dedicate mo siya sa Diyos. Di ba? Sa December, magde-dedicate ka na naman yan. But how many times na ikaw magde-dedicate pagkatapos, hindi man makikita yung anak mo. Hindi ka man nadalo sa simbahan. Hindi ka napunta, hindi mo man sinasama yung anak mo dito. Paano yan? And don't you know na yung mga yan, galing sa Diyos yan?
ibinigay ng Diyos sa iyo na ang layunin para mas lalo kang maging masipag, maging matapat sa iyong ginagawa para sa Panginoon. Why? Because God, He answered your prayer. Oh, pinanalangin natin yan. Ibig sabihin yan, concerning our relation. Tingnan niyo, iyong asawa mo, ibinigay ng Diyos sa iyo yan. Naniniwala ho ba kayo dyan? Oh, kaya kung halimbawa mananalangin ka, Lord, bigyan niyo po ako ng aking mapapangasawa na siya ay matapat, na siya ay naglilingkod sa inyo, Panginoon. Pinapanalangin niyo ba yan? Answered prayer na ba? Job, answered prayer na? Hindi pa daw, sabi ni Job eh. Wala ka pa naman yata ang nililigawan, Job eh. Answered prayer na ba? Iba sa inyo, na-answer na yung prayer. Oh. Ang ibig ko lang sabihin yan, yung kakanta-kanta at aawit-awit ka pa ng take my life a living sacrifice. Abay, nung na-take na yung life mo, nawala ka, hindi pala ang Diyos ang inaawitan mo doon sa awitin na yan? Yung inaawitan mo pala yung manliligaw sa'yo? Oh, kaya nung sinagot ka na, nawala ka na. May mga kapatid, don't you know that ang Diyos ang siyang nagbibigay niyan? Sabi niya, bakit ako basta di pa ako binibigyan? Manalangin ka pa ng manalangin. Baka balang araw, sasagutin ng Diyos yan. Amen ba? Baka hindi ka naman nagpipray. You have not because. Yun. Ganun na lang. Don't you know that your wife and even your family, nagre-reklamo kaya tayo dyan, Gra? Nananalangin ka ba? Ba, sabihin ko sa inyo, mapalad kayo pag ginanapang asawa niyo. 3 ang degree niyan. Una, ano siya? Psychometrician. Pangalawa, ano pa yung isa? Teacher. Pangatlo, mag-aabogado yan. Kaya dahan-dahan kayo. Pag kayo nagkamali, ididimanda namin kayo. Sabi ko, sige, pag natapos ka ng abogasya, kumuha ka agad ng bar exam para pag-abogado ka na. Ang gagawin natin, yung hindi man liligaw sa'yo, ididimanda natin. Gagawa tayo ng batas. Pero ba ganon? Di ba? Pero huwag kang mag-alala. Malay mo bago dumating ang Panginoon. Hindi maibigay sa iyan yung nais ng puso mo. Teka, saan ba tayo napupunta? Itong karana ito, siya kasing Well, mga kapatid, look at this. And even the relations that we have, yung pamilya mo, yan ay bigay ng Panginoon. Amen? Now also, concerning the gifts in the ministry, it was the Lord who gave to us those gifts in the ministry. Alam nyo, nung Wednesday, natutuwa ako, sabi ko, bihira, sana lahat ng mga choir member umaawit ng Wednesday. Bakit? Kasi pag Wednesday, ang dami-dami nating nung tumayo yung mga choir, kami na lang ang natira eh. Sabi ko, tingnan mo, hindi lahat tinawag ng Diyos para magiging mga awit. Kung mga awit tayo lahat, walang makikinig sa atin dito. Yung mga halos nandito lahat, yung mga choir members. Nandito yung mga adult choir, nandito yung sa main choir natin. Ang dami natin dito last anniversary. Di ba nakakatuwa yun? Sabi ng speaker natin, ang dami ng choir ninyo hindi na kayo kasya dyan. Sabi ko, balang araw, puro choir na kami lahat. Kaya tandaan ho natin, hindi naman lahat tinawag para maging choir member. Amen? Meron din naman tayo mga answers. And we praise the Lord for all the answers na kung saan
tumulong, sumama para maging maayos yung ano natin nung araw ng linggo. Amen? Sana naman, hindi lang pag-anniversary. Nagsimula na kayo, tuloy-tuloy nyo na yan. Amen? Sana naman, hindi lang pang-okasyon. Kung hindi, dapat simula na yan. Are you listening? Now, tinanong ninyo mga kapatid, ang lahat ng mga yan, everything that we have, everything that is in you, they were entrusted to us by God. Lahat ng mga yan, kaya wala kang masasabi na walang ibinigay ang Diyos sa akin, walang ipinagkatiwala ang Diyos sa akin. Ay ibig sabihin niyan, ang lahat ng kung anong meron ka at kung ano ka ngayon, they were entrusted to you by the Lord. Not only your life, your talent, your abilities, but everything. Iyan ay pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. And number 2, as stewards, we are expected to be faithful. Amen? To be diligent in being accountable and responsible. Kaya nga, bilang katiwala, mga kapatid, inaasahan tayo ay magiging matapat, na magiging masipag sa lahat ng ating mga pananagutan na kung saan meron tayo. Tama? Ibig sabihin yan, ang bawat isa, mga kapatid, kung tayo ay pinagkatiwalaan man ng Diyos, ang inaasahan ng Diyos sa iyo ay maging tapat ka sa Kanya. Now, look at your Bible. In Luke chapter 12 and verse number 42. Anong sabi niyan? And the Lord said, who then is the faithful and wise steward, whom his Lord shall make ruler over his household, to give them their portion of meat in due season? Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Ibig sabihin yan, sabi niya, mapalad ang katiwala na kapag dumating ang kanyang Panginoon, ay matagpuan niya na siya ay gumagawa doon sa ipinagkatiwala ng nagkatiwala sa kanya o ng Diyos sa kanya. Amen? Sabi sa verse number 44, of a truth I say unto you, that he will make him ruler over all that he hath. But, and if that servant say in his heart, my Lord delayeth his coming, and shall begin to beat the manservant, and make this to eat and drink, and to be drunken, the Lord of that servant will come in a day when he looketh not for him, at an hour when he is not aware, and will cut him asunder, and will appoint him his portion with the unbelievers. Kaya nga ho, mga kapatid, sana ang bawat sa atin, yung nagkatiwala sa atin, matagpuan niya na ito ay ginagawa natin. Tayo ay tapat na gumagawa doon sa lahat ng mga bawat ibinigay, ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Amen? So yung lahat ng mga yan, that we need to be diligent. Okay? Or in being accountable and responsible sa lahat ng kung ano man ang meron tayo. Yan ang mabuting katiwala. Ang ibig sabihin dyan, siya ay hindi lamang gumagawa ngayon, kung hindi, patuloy na ginagawa niya ito para sa ating Panginoon Diyos. Look at Luke chapter 16, verse number 10. Sabi niyan, he that is faithful in that which is least is faithful also in much. So, ibig sabihin yan, ang bawat sa atin, kung tayo ay binigyan man, kaunti man yan, mapagkatiwalaan niya tayo sa kakaunti na yun. And you know what? After that, He have trusted to us, yung konti na yan, isang araw, mamamangha ka dahil hindi lang pala yan ang pwedeng magagawa mo para sa Panginoon. Amen? The Lord will bless and bless and bless. Ibig sabihin yan, ang lahat ng kung anong meron ka, yan ay ibibless ng Diyos. Dadagdagan ng Diyos. Pararamihin ng Diyos yan. Kaya nga po, mga kapatid, yung nagtiwala sa atin yan, isang araw, siya ay babalik. Ang tanong, tayo ba ay matatagpuan niyang tapat na gumagawa doon sa lahat ng about pinagkatiwala sa atin? You know, we are all believe that Jesus Christ will come someday. Naniniwala po ba kayo doon? Na ang Panginoong Kristo siya ay darating?
Lagi sinasabi natin, well, yung lahat ng mga palatandaan ay nandiyan na, mga kapatid. Don't mind doon sa lahat ng mga palatandaan na yan. Kasi nandiyan na lahat yung mga yan. Ang kinakailangan dapat isipin natin ngayon, ang kinakailangan dapat isipin natin ngayon, bilang mga pinagkatiwalaan ng Panginoon, kung anong oras man siya na babalik, ay matagpuan niya na tayo ay nandoon pa rin. Na nagpapatuloy ka. Na naglilingkod ka sa Panginoon. Amen? Na yung mga bawat pinagkatiwala sa iyo, God has blessed. Binless na ng Panginoon yung lahat ng mga yan. Na ang bawat isa ay nandoon ka. That despite of everything do sa buhay mo. Kaya nga ho, mga kapatid, we praise and thank the Lord because the Lord has given us another year to serve Him. Hindi ho naging madali ang pasimula niyan. Nakita ko ho ng dalawang mata ko paano nagsimula ang gawain dito sa Bible Baptist Temple. And I tell you that nung nagpapasimula pa lang yan, wala pa ho yung lahat na kung anong meron man tayo. Pero salamat sapagkat pagkalipas ng 39 na taon, bagamat yung nagsimula nito ay nasa piling na ng Diyos. Si Pastor Mercado at saka si Mrs. Mercado. Pero salamat, yung legacy na kung saan meron sila, hanggang ngayon, ito'y nagpapatuloy. Hindi ka ba magpapasalamat na yung lahat ng mga nandirito nung Sunday afternoon ng mga pastor? Bunga lahat yan. Bunga lahat tayo ni Pastor Mercado tsaka ni Mrs. Mercado. Amen? Ni Ma'am Les. Kaya nga kanina nung nag-aaway doon yung kawayan na ganyan, ang tinitingnan ko. Wala yung tinitingnan ko, nami-miss ko yun eh. Si Ma'am Les, di ba, kakawayan ngayon, titingin sa akin. Iba na yung mga tumitingin sa akin ngayon eh. Pag kinakawayan ko, biglang inaalis nila yung paningin nila na ganyan. Bakit? Wag ko kayo mag-alala kung hindi nyo pa oras, hindi pa kayo yan. Amen? Maglilingkod pa tayo sa Panginoon eh. Ibig sabihin, hindi ba napakaganda? Those are all the fruits of their ministries. Bunga lahat ng ministry niyan. Kaya ibig sabihin, walang nasayang. Amen? Walang nasayang doon sa lahat ng mga yan. Well, of course, kung yan pa ay sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, walang sayang sa gawain ng Diyos. Walang sayang doon sa buhay mo na kung saan ikaw ay ginamit ng Panginoon. And the only thing that the Lord wants to us is to be faithful. Tayo ay maging tapat. Tayo ay patuloy na gawin ito, mga kapatid. Hindi lamang sa loob ng mga ilang pagkakataon, kung hindi sa maraming pagkakataon sa ating buhay, ito'y gagawin po natin. Look at your Bible, Luke chapter 19, verse number 13. Ano sabi po dyan? And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, Occupy till I come. Amen? Ibig sabihin yan, doon sa lahat ng mga bawat ibinigay, pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, ibig sabihin yan, gampanan natin, gawin natin, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. You know, we should not just be faithful at times, but all the time if we are to be faithful. Ibig sabihin yan, hindi lamang tayo maging matapat sa mga ilang pagkakataon sa buhay natin. Kung hindi, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, ang bawat isa, tayo ay matagpuan niyang tapat. In Luke chapter 19 and verse number 13, and it says, And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, Occupy till I come. We have read it a while ago. Luke chapter 12, verse number 43. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Amen? Matagpuan niya na ito ay ating ginagawa hanggang sa kanyang pagdating, mga kapatid. Ibig sabihin, ang ating katapatan hindi lamang pang ilang taon, kung hindi, panghabang buhay, habang panahon, habang hindi dumarating siya, tayo ay patuloy sa ating ginagawa
bilang isang mabuting katiwala ng ating Panginoon Diyos. Are you listening? We should not just be faithful at times, but all times if we are to be faithful, we should be trusted and reliable as can be seen in the actual meaning of the word faithful. Pag sinabing faithful, kinakailangan dapat tayo ay mapagkakatiwalaan at tayo ay mapapanaligan. Amen? Amen. Ikaw ba'y katiwalang mapagkakatiwalaan? Ikaw ba'y katiwalang mapapanaligan? Alam mo ninyo, faithfulness is a quality that covers all aspect of Christian designation. Ang katapatan ay isang katangian na sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng mga katawagang Kristiyano. Kaya kapag sinabing Kristiyano ka, kinakailangan, sabi ng Biblia, ikaw ay matagpuan na tapat. Amen ba? And other designations that illustrate what qualities should be found in stewards is when it comes to an athlete. Di ba? Nagbigay larawan. Na ang atleta, ano kanyang ginagawa? It is for him to discipline himself or his own body. Tama? Amen. Kaya kapag sinabing Kristiyano ka, ayon sa paglalarawan nito, matatagpo ang ikaw ay tapat sa lahat ng pinagkatiwalang yan. Katulad ng isang atleta, ibig sabihin, dinidisiplina mo ang iyong katawan. Na ang ibig sabihin yan, this means that the faithful and diligent steward does not use his own body for wasteful means. Ibig sabihin, hindi mo gagamitin ang katawan na yan sa mga bagay na walang kabuluhan, na walang kwenta. Like what we have said, that this body was entrusted to us by God. Ibig sabihin, yung katawan na yan, hindi mo dapat gagamitin yan sa ano pa mang bagay na walang halaga. Kaya nga, tinanong ninyo, ano sabi ng Romans chapter 12? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that He present your what? Your bodies a living sacrifice. Sabi nga, lagi sinasabi natin, don't you know that the best sacrifice that we can give to God is your body? That is the best offering. Tandaan ho ninyo, ang best offering na maibibigay mo sa Diyos, hindi material na bagay. Bakit? Sa Diyos lahat yung mga yun eh. Hindi yung ano pa mang bagay dito sa mundo ito. Hindi ho yan ang kailangan ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos, walang iba kung hindi ang ating sarili. Ikaw mismo, ibigay mo yan na haing buhay sa Kanya. Tama? Ibig sabihin yan, dahil yung katawan na yan ay gagamitin ng Diyos for His own purpose. And that is for His glory. Are you with me? O kaya kinakailangan bilang isang atleta, gagamitin mo yung kung paano dinidisiplina ng isang atleta at upang isang araw lalaban siya para doon sa competition at mananalo siya. Ganon din tayong mga anak ng Diyos. Ang katawan na ito, isang araw, gagamitin ng Diyos yan. At gagamitin ng Diyos yan para sa kanyang kalwalatian. Tama ba? O, kaya nga, hindi mo dapat ginagamit yan sa ano pa mang bagay na kung saan hindi dapat pagkagamitan. Pinakamaganda dyan, gamitin mo yan para sa Diyos. Tama? At hindi masasayang yan. Gamitin mo yan para sa kalwalatian ng Diyos. At yan ay para sa ikatutuwa mo yan. Gamitin mo yan para sa Diyos. At yan ay para isang araw matagpuan mo ang iyong sarili na pinakamahalaga yung lahat ng iyong ginawa dahil yan ay ginawa mo para sa Diyos. Hindi lamang yan, not as an athlete, but also as a soldier. Na bilang sundalo, yung mga sundalo, they focus themselves on their mission. Doon sa mission nila, doon nila itinutuon ang kanilang sarili. Hindi doon sa ambisyon ng kanilang sarili. Kanina, habang pababa ako, binapanood ko yung mga sundalo ng mga Israel, yung mga Israelites, yung mga elite soldiers nila.
You know, most of them, ang edad nila, mga nasa 20 years old yung mga yan. 20 pa lang sila. You know, yung lahat ng mga yan, bata pa lang sila, nire-recruit na sila. And they were required to serve in the army ng Israel. Required sila. Oh, isipin mo yan, 20 years old, nasa elite sila. Meron silang training na 1 year yata yun doon sa or maybe 2 years kasi kailangan nila ng mga sundalo eh. Lalong-lalo na yung mga Israelite talagang laging nakaabang sa kanila yung digmaan doon sa kanila eh. Sabi ko, pakinggan ho ninyo maigi. You just try to imagine na yung mga Kristiyano noon, nung panahon ng mga nauna pa. Alam niyo ba na hanggang ngayon, yung mga yan, magkalaban na sila. Nung unang panahon pa, magkalaban na sila ng mga Philistines at saka yung mga Israelites. Oh. Na noon pa yan, ha? Isipin mo na lang yung buhay ng mga Kristiyano noon. Kung gaano kadali o kung gaano kahirap. Na ang ibig sabihin yan, anytime, you are going to be, ipapersecute ka. And that's why, kung titinan natin yung istorya ng lahat ng mga mananampalataya noon, they got persecuted because of their faith. Tama? Sabi ko, makikita mo yung mga, kaya nga yung mga kabataan nila, bata pa sila, pinagsaserve na sila sa army. At yung mga elite army na yan, almost every day, kapag meron ko na yan, kinakailangan dapat nagbabantay yung mga yan. Tinanong isang army doon, sabi niya, ikaw ba gusto mo ang iyong ginagawa? Sabi niya, ayoko. Bakit ginagawa mo? Kasi kailangan ko ito para sa aming bansa, para sa aming pamilya. Kung hindi namin gagawin yan, isang araw, sino yung gagawa niyan? O yung mga susunod sa amin, sila nang gagawa niyan. They will serve at least 3 years bilang sundalo. Well, of course, kahit 3 taon lang yan, pagkatapos noon, reserve army pa rin sila ng Israel. Naunahan ho ba ninyo? Kaya hindi nyo ba nakita nung sumiklab yung gera, marami kahit na nasa ibang lugar, yung mga nasa Pransya o nasa Europe, nasa Amerika, anong ginawa nila? Umuwi sila para mag-serve doon sa country nila. Isipin mo yan. Ano yung layunin? Ang layunin ay para doon sa bansa nila. It is not for themselves, but for their country. Oh, gawin mo kaya sa Pilipinas yan. Ang alam lang na hawakan ng mga Pilipino, cellphone. Hindi man marunong humawak ng baril yung mga yan. Naunahan ho mo ninyo? Sabi niyo, wala naman tayong kalaban ng yun ang hindi natin alam. Kaya nga pasalamat tayo. Yung ating lugar, bagamat Pilipinas tayo, Luzon, Visayas, Mindanao, hiwa-hiwalay yung nito eh. Amen? Just try to imagine napakaliit na bansa ng Israel. Nakapalibot sa kanya malalaking bansa. Ang liit-liit lang nila. Paano nila nakakayanan? Well, pag-iingat ng Diyos doon sa kanila yan. Are you listening? So isipin mo na lahat ng mga yan. Oh. Pakinggan ho ninyo, tayo mga sundalo ng Panginoon, mga kapatid. Kising pa ho ba kayo? Tayo ay mga sundalo ng Diyos. Totoo yan na meron kinakailangang dapat gawin tayo para sa buhay na ito. Pero huwag niyong kalilimutan, tayo ay mga sundalo ng Panginoon. We are here and we were entrusted by God. Ano yung layo niyan? Para maglingkod sa Kanya. Para ibigay natin yung buhay natin sa Kanya. Para tayo ay maging matapat sa Kanya. Hindi naman ibig sabihin na hindi natin kailangan mag-aral, hindi mo na kailangan magtrabaho, hindi ho yan. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa mong yan, dapat
laging napapatungkol doon sa pinaglilingkuran natin na nagkatiwala sa atin yan. And that is God in our lives. Amen? Amen. And that is for God's glory. Minsan kasi parang kawalan sa atin kapag ginawa natin at inuna natin yan. Hindi totoo yun, mga kapatid. Ang kawalan ay walang iba kung hindi yung kung ano dapat mong gawin, hindi mo ginawa para sa Diyos. Sayang ang panahon, sayang ang pagkakataon. Are you listening? Not only as a soldier, but also as a witness. Witness, it means that we are willing to make known His knowledge of the truth over all the other conveniences and comfort. You know, mga kapatid, dito sa mundong ito, walang tunay na comfort dito sa mundong ito. Meron lagi, laban tayo, mga kapatid. Kaya kung iniisip mo man, na kapag naging Kristiyano ka, wala ka ng problema, mali ho yun. Laging may problema. Kaya kung iniisip mo na kapag Kristiyano ka, wala yung mga kabigatan na yan. Lagi ho yung mga kabigatan na yan sa iyong buhay. Are you listening? Kung iniisip mo na wala ng pagsubok, laging nandiyan yung pagsubok na yan. Like the soldiers of Israel, di ba? From time to time. And they need to be alert. Gayon din ho tayo, mga kapatid. Tayo ay napapaligiran ng maraming mga hindi mananampalataya dito sa mundong ito. Kaya nga ang tendency niya, pwede tayong ma-impluensyahan, pwede tayong madala, pwede tayong maakay nila. Pero ang mga kapatid, ang bawat sa atin, ang trabaho natin is that we should be a good witness for our Lord Jesus Christ. That we need to be faithful. Amen? Maging witness tayo. Tayo ay maging ilaw ng mundong ito, maging ilaw ng sanglibutan. Hindi lamang maging ilaw, kung hindi maging asin tayo ng mundong ito. Sapagkat kung asin tayo ay walang lasa, it is good for nothing, the Bible says. Kapag tayo ay ilaw at hindi naman nagliliwanag, it is also good for nothing. Magsisindi ka ng ilaw, ilalagay mo doon sa ilalim yung takalan, at sino makakakita ng liwanag na yan? Yan ang dahilan kung bakit iniligtas tayo ng Panginoon. Bilang isang ilaw, tayo ay magliwanag, at bilang asin, tayo ay maging lasa ng mundo ito. And you know the reason why, the main reason kung bakit di pa dumarating ang Panginoon, nandito pa tayo eh. Pag kinuha tayo ng Panginoon, mabubulok na ang mundong ito. Because of sin. At darating ang isang araw na yan at ito'y gagawin ng Panginoon sa atin. Kaya nga ho, mga kapatid, habang merong panahon, habang merong pagkakataon, we as stewards of the Lord, matagpuan tayo ng Diyos na tayo ay tapat sa Kanya. At bilang panghuli, mga kapatid, that we as believers or Christian, hindi mawawala yan, yung ating pagiging grace giver natin, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 8, verse number 1. Ang sabi diyan, moreover, we do you to with the grace of God bestowed unto the churches of Macedonia. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they are willing of themselves, praying us with much entreaty that we should receive the gift, and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. In other descriptions, we can see a clearer application of faithful and diligent stewardship, but also in the grace of giving. Kaya nga po, mga kapatid, bilang isang mabuting katiwala ng Diyos, hindi lamang tayo tulad ng isang sundalo, hindi lamang tayo tulad ng isang atleta, kung hindi lamang tayo nakatulad ng isang mabuti at maayos na patotoo para sa Panginoon, kung hindi, tayo ay mga mananampalataya na ginagamit ng Diyos of all the blessings that we have, including doon sa kung anong meron tayo, tayo ay gamitin ng Diyos na instrumento
doon sa kung anuman tayo, ang blessing na kung saan pinagkatiwalaan Diyos, ito ay magiging matapat tayo sa lahat ng mga ito. Amen? And that is in the grace of giving. Oh, kaya nga, yung grace of giving na yan, mga kapatid, tandaan ho natin, lahat ng kung anumang treasures meron ka, binigay ng Diyos. Pag ikaw pinagkatiwalaan doon sa kaunti, ikaw ay pagkakatiwalaan ng Diyos kahit doon sa madami man. Amen ba? Oh. Tandaan ho natin, mga kapatid, na hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon, tayo ay mga channels of blessing lang ng Diyos. Hello? We are only God's channel of blessing. Amen? Bakit? Naging tapat ka doon sa lahat ng yan. Pakinggan ho ninyo. Hindi ho mawawala yan. Iyong tinatawag na bilang isang mananampalataya, maging grace giver tayo. Look at this. Sabi ng banal na kasulatan, naligtas tayo ayon sa biyaya ng Diyos. Tama? Naglilingkod tayo ayon sa biyaya ng Diyos. Nagpapatuloy tayo ayon sa biyaya ng Diyos. Nilagay tayo ng Panginoon sa church according also to His grace. Now, listen to this. Everything that we do, everything that we accomplish, it's all by the grace of God. Amen? Your life, your everything, your talent, and wealth was given to you by God. Kaya alam mo ninyo, ang inaasahan ng Panginoon sa atin, ibig sabihin, yung grace na yan, gamitin tayong instrumento ng Diyos. That we would become an instrument and a channel of blessing. Saan? Sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Bakit? Kasi hanggat hindi dumarating ang Panginoon, kinakailangan magpatuloy tayo eh. Tama? Oh. At para tayo ay makapagpatuloy, anong kinakailangan? Kinakailangan dapat ibigay natin ang ating buhay, ibigay natin ang ating sarili, ibigay natin yung ating kakayahan, ibigay natin sa Panginoon. Hindi lamang yan. Whatever na kung ano man ang meron tayo, ano kinakailangan? Matuto tayong maging instrumento o channel ng blessing ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Oh. So, ibig sabihin yan, na hanggat hindi dumarating ang Panginoon, that the ministry that the Lord, the ministry that God has given unto us, kailangan magpatuloy yan. So, paano magpapatuloy yan? Tayo ang gagamitin ng Panginoon para pagpalain niya yung gawain na kung saan ito ay inilagay ng Diyos. Tama ba? Paano yan, Pastor? Una, sa pagbibigay ng ating sarili. Kung ang sarili mo, sabi niya, hindi mo maibigay, ano ang ibibigay mo sa Panginoon? Listen to this. The work of God, the ministry of the Lord continues because there are faithful givers in this church. Amen. Parang wala yata. Ang gawain ng Diyos ay nagpatuloy, lumago, dahil merong mga matatapat na cheerful giver sa simbahan na ito. Tanong, cheerful giver ka ba? Are you a cheerful giver? Kung ang sarili mo hindi mo pa naibigay sa Panginoon, ano ang ibibigay mo sa Diyos? Amen? Kasi una muna sa atin eh. Oh, nakita natin na yung lahat ng mga yan. Pakinggan ho ninyo. Hindi naman nagmula sa atin yung lahat ng mga yan eh. Meron tayo dahil sa Diyos. Tama? At ang inaasahan ng Diyos, maging tapat tayo. At kung inaasahan naman ng Diyos na tayo magiging tapat, mga kapatid, kung ang buhay natin, hindi pa natin ibinigay sa Kanya, ano ang ibibigay natin sa Kanya? Na I am very sure that even the things that is in you, hindi mo maibibigay sa Diyos yan. Kaya nga sabi nga ng Panginoon, ano yung unang mahalaga dapat ibigay mo sa Kanya? Ang sarili mo. Pag ang sarili mo ibinigay mo sa Kanya, susunod dyan, ano man ang meron sa iyo, ibibigay mo sa Diyos. Tama?
yung talent mo, yung ability mo, ipapagamit mo sa Diyos. Everything that is in you, everything that the Lord has entrusted to you, you will use it for the glory of God. Amen? Ang tanong, sinuko mo na ba ang buhay mo sa Kanya? Kung hindi pa sinuko yung buhay mo sa Kanya, mas lalong hindi ka maglilingkod sa Kanya. Amen? Kung hindi yung pasinuko ang buhay mo sa Kanya, kung anong meron ka, mas lalong hindi mo maibibigay para sa Kanya yan. Tama ba? Pakinggan ho ninyo. Do not expect the unbelievers to do this. They will not do it. Kung ang aasahan mo yung mga hindi mananampalataya, sila ang gagawa para ang gawain ng Diyos lumago, hindi nila gagawin yan. Amen? Ang tanging pwedeng gagawa lang yan, ikaw na Kristiyano. Ikaw na pinagkatiwalaan ng Diyos. Ikaw na binigyan ng Diyos. Ikaw na inaasahan ng Diyos na isang araw, matatagpuan niya na ikaw ay nandiyan. Kaya kung ang sarili mo hindi mo pa ibinigay sa Panginoon, basta lang hindi mo maibibigay yung tithes mo sa Panginoon. Hello? Tanong, ikaw ba nagbibigay ka ng tithes mo sa Kanya? Alam nyo, bihira lang nababanggit yung tithes dito di ba? Kasi bakit? Kailangan ba dapat binabanggit yan lagi? Hindi naman ho natin lagi binabanggit yan Pero mas magandang banggitin para maalala. Are you giving your tithes unto the Lord? Ano po ba yung tithes, Pastor? That is the giving of your 10% to the Lord. Are you giving your 10% to the Lord? Because the Bible says that tithes is not, hindi ho sa atin yun. Tithes belongs to God. Ibig sabihin yan, every 10% that you have received from God, ibig sabihin, every 100% that you have received from God, 10% belongs to Him. Hindi sa atin yun. Kaya hindi mo ba nakita, pakinggan ho niyo, pag hindi ho sa atin yan, hindi natin dapat kukunin yon, tama? At kapag kinuha natin yan, hindi rin magiging blessing sa atin. Nakita natin yan, di ba? Saan napupunta yan? Well, ikaw alam mo kung saan napupunta yan. Minsan napupunta sa ospital. Minsan napupunta doon sa snatcher. Sabihin niya, sis, pwede bang pahiram ng cellphone? Tatawag lang ako doon sa ano. Hindi, nagtatice naman yan Mahiram ng cellphone pagkatapos, itatakbo yung cellphone! Ang bait. Sipin mo, binigyan ng cellphone yung ano. Naunawaan ho ba ninyo? Hindi rin magiging blessing sa atin How many times that you became faithful in giving your tithes to the Lord and the Lord bless you. Why? Because that is God's promise to us. Pinabasa-basa pa natin yung Malakay chapter 3 verse number 10, di ba? Alam nyo, maraming mga yun ginagawa daw pantakot Kaya pantakot hindi. Pero ang tanong, prinsipyo ng Diyos yan. Ginagawa mo ba? Kung hindi mo naman ginagawa, wag mo nang pakialaman yun. Are you listening? And sabi ng Bible, bringing all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Napakaliwanag niya Amen? So, anong ibig sabihin yan? Sa Old Testament yan. New Testament na tayo. Mga kapatid, kung pagbabasihan mo yung pagbibigay sa New Testament, mas higit yun kaysa doon sa 10% na sinasabi ng Old Testament. Are you listening? But, you know what? 10% giving, binigay ng Diyos yan mula noon pa hanggang sa kapanahunan ngayon. And it is God's promise.
whether it be Old Testament and even in the New Testament. Kaya nga, sa New Testament, pinag-usapan cheerful giving eh. Ibig sabihin, that is a giving higher than the 10% giving. Hello? Oh. Kaya nga mga kapatid, bakit? Kasi ito yung sinabi ng Panginoon eh. That if you want to be blessed by the Lord, di ba? Mapagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Anong kinakailangan yan? Sabi niya doon sa kakaunti, kung sa kakaunti hindi ka mapagkatiwalaan, mas lalong hindi ka pwede pagkatiwalaan doon sa madami. Pero kung ikaw ay kayang pagtiwalaan doon sa kakaunti, pwede kang pagkatiwalaan doon sa madami. Na, pakinggan ho ninyo, nung ginawa mo ba ito, anong ginawa ng Diyos sa'yo? According to His promise. Amen? Amen. Now, look at this. 10% giving. Ito po ay minimum standard of giving in the Bible. That is giving of the 10% of what you have received from God. Amen. O, ngayon, tinanong ninyo ha. Sabi niya, your tithes and your offering. Alam mo ninyo, ang giving ng offering, ang tithes, ito ay requirement ng Diyos. It is God's minimum standard of giving, and that is God's command. But how about the offering? The offering is the heart's command. That is above the 10%. Ang ibig sabihin yan, pag nagbigay ka ng tithes mo sa Panginoon, hindi ka pa talaga nagbibigay para sa sarili mo, sa Diyos. Kung hindi, ibinalik mo pa lang yung kung ano yung sa Kanya. Tama? Hindi sa atin yun eh. Ibinalik lang natin sa Kanya yun. Ngayon, pag ibinalik mo sa Kanya, yung susunod dyan, na ibibigay mo, eto pa lang yung ibibigay mo sa Kanya. Now, how much is the offering? Pakinggan ho ninyo. Magkano ba ang offering? Yan ay kung ano yung inuutos ng puso mo. Tama? Hindi na 10% yan. Kung ano yung inuutos ng puso mo. Kung ano yung udyok ng puso mo. That is, tinanong niyo, doon pumapasok yung cheerful giving. Hello? Sabi niya, Lord, because I gave to you my 10%, I will not only give my offering as 10%, I will make it as 20%, 30%. Nasa iyan. You cannot outgive the Lord. You cannot outgive God. Amen. Hindi mo pwedeng lampasan yung kayang ibigay ng Diyos sa buhay mo. Na, pakinggan ho niyo maigi. Alam mo kapag ginawa mo yung principle na yan, doon mo makikita kung paano gagawa ang Diyos sa buhay mo when it comes to the blessing na sinasabi mo na meron ka. Tinanong niyo maigi, bakit sinabi ng Diyos yan? Upang ang bawat isa ay maging pantay-pantay doon sa lahat ng uri ng pagbibigay na meron tayo. Mayaman ka man o mahirap ka, alam mo ninyo, iyan ay itinuro ng Diyos para sa lahat ng mga katiwala at mananampalataya na pinagkatiwalaan ng Diyos sa kanilang buhay. At upang kung ito ay gagawin, dito mo makikita yung pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Why? Because that is the only key of blessing to us. Amen. Kaya nga ho mga kapatid, ang tawag dyan, grace giving. Ang tawag dyan ay cheerful giving. Now, because the Lord has blessed you. Now, tinanong niyo maigi, dahil pinagpala ka ng Diyos ngayon, binless tayo ng Diyos, anong gagawin natin? Ang ginagawa natin, we're giving not only our tithes, not only our offering, but we give our first fruits giving to Him. At alam mo ninyo, ano yan? That is a 100% giving to the Lord. Ang tanong, magagawa mo ba yan? Hindi mo magagawa yan. Kung hindi mo ginagawa,
yung unang dalawang yan. Kaya kahit mag-commit ka ng mag-commit, hindi mo matatapos yan. Alam mo bakit? Kasi hindi mo ginagawa yung unang kailangan dapat mong gawin para sa Diyos. Don't give your first fruits. Kung hindi mo ginagawa yung inuutos ng Diyos na dapat mong gawin, na ibigay mo yung tithes mo at saka yung offering mo sa ating Panginoon. Amen? Ano kailangan mong gawin? Kailangan mong gawin, unahin mo yung inutos ng Diyos sa iyo. And then, sabi niya, if I will not open to you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there will be no room enough to receive it. Asahan ninyo, itong mga darating na mga Sunday, dumating kayo, magbibigay ako ng emphasis about our cheerful giving. Amen? Review lang ho ito, mga kapatid. So, ibig sabihin niya, kapag ginawa mo yan, at nakita mo yung blessing ng Panginoon, Lord, I will not only give my tithes, I will not only give my offering, but I will give my first fruits. That is my 100% giving to you. And more than that, Panginoon. Bakit? Kasi pinagpala mo ako, ang cheerful, ang first fruits giving, ito po yung hindi utos na ng Diyos yan, hindi utos ng, ibig sabihin, it is not the command of God about our 10%. Hindi lang yung utos ng iyong puso mo yan. Kung hindi, utos na ng pagpapala sa buhay mo yan. That is the command of blessing to you ngayon. Okay? Tithes is God's command. Offering is the command of the heart because we love God. I would like to give this. And first fruits giving is the command of blessing to us. How the Lord bless you. Paano ka pinagpala ng Diyos? Amen ba? Tanungin po ninyo yung lahat ng mga bawat nakaranas niyan on how the Lord blessed them. Kaya nga di ba sinasabi ko, pakinggan ho ninyo, maging maingat ho tayo. Maybe in our group, nagbibigay tayo dahil meron tayong mga ganito. But don't forget, baka makalimutan nyo, hindi mo pala binibigay yung tithes mo, yung offering mo. Ang ibig sabihin yan, sinasara natin yung channel ng blessing ng Panginoon sa buhay natin. Ang importante na dapat natin gawin, bakit natin binibigay ito? Because the Lord is blessing us by giving our tithes and our offering to God. Nandiyan pa ba kayo? Review lang ito, Amen? At para doon sa iba, ay ganun pala. Ay oo nga, kasi may narinig akong hindi alam. Matagal ng membro dito sa simbahan, hindi pa alam yung pagbibigay ng tithes. Matagal ng member dito sa church, hindi pa alam yung pagbibigay ng offering. Not even our first was giving to the Lord. Now, pakinggan ho ninyo. Babalikan natin, liliwanagin natin. At upang ang bawat isa, isang araw, makita natin na ang bawat isa, pinagpala ng Diyos dahil naging mabuting katiwala tayo ng Diyos sa lahat ng mga bawat ipinagkakaloob niya sa atin. Amen? That is the only key of blessing to us, and that is being faithful to our God. And I hope na ang bawat sa atin ay matagpuan ng Diyos na tayo ay tapat sa lahat ng larangan na yan sa ating buhay. Para hindi lamang yung blessing natin, pakinggan ho ninyo mga kapatid, hindi lang ho yung blessing natin doon sa material na bagay, kundi ang blessing natin ay walang iba kung hindi ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Hindi ho yung reputasyon, but the character that we have in God because of His Word to us. Amen? Sabi nga, the real blessing does not always comes
from the material things. But the real blessing is the character that you have in the sight of God. Para kung halimbawang mawala man yung lahat ng mga yan, hindi ka pa rin magbabago sa Panginoon. Amen? Alam nyo, nagkakagera ngayon. Nasaan yung lahat ng mga ipinundar ng mga... Kaya nga sa gera, walang panalo eh. Are you listening? Sa gulo, walang panalo doon eh. Just try to imagine, they build something. Pinaganda yan. Pagkatapos lahat ng yan, may bahay, lahat ng mga ano. And then, nung dumating yung gera, nawasak, nasira lahat yan. You try to look at the life in Ukraine, di ba? Ang gaganda ng mga tanawin doon, ang gaganda ng lugar doon, ang gaganda ng mga bahay doon. Nung nagkaroon ng... Wala lahat yung mga yan. Pero ang tanong, yung mga Kristiyanong mananampalatayang natira doon, sila lang ang alam ko na mayroong lakas para magpatuloy. Amen? Pakinggan ho ninyo. May bahay ka, may trabaho ka. Paano kung isang araw, mawala ka ng trabaho? Paano kung isang araw, mawala yung bahay mong yan? Paano kung isang araw, mawala yung asawa mo? Paano kung isang araw, mawala yung anak mo? Mawala na lahat. Huwag lang ang Diyos na meron ka. Makakapagpatuloy ka pa. Amen? Why? Because you are a good steward of our God. Lumayo tayo lahat.